Guys, good morning. This is Rick and we are back. So kahapon ay Webes, yan ay ating coding. So nakapahinga tayo, marami tayong nagawa. Nakapagpa-car wash tayo, nakapahinga, syempre self-care, bonding with the wife, my lovely wife. Ayan, so okay, refresh tayo today. Tayo ay masaya at malakas. Ready na tayo ulit from for another week of deliveries. Ayan. So anong meron sa atin today? Ayan, so maraming nagtatanong sa atin mga subscribers, no, kung magkano nga ba yung down payment, monthly payment ng ating brand new 2025 Toyota Light Ace panel van. Sobrang daming nagtatanong, mga dalawang subscribers. Ayan. And syempre magandang topic yan. And pag-isipan namin ni Mrs. na why not share, no? Kasi usapang negosyo to. Itong ating channel is primarily for our experience, no? Documenting our experience, our point of view as a logistics business operator, owner, and driver as well. Ayan, so bakit nga naman di natin i-share yun, yung ating mga importanteng information para sa negosyo na to. Ayan, so backstory muna, mabilis. So me, Rick Borromeo, ayan, so nagsimula tayo sa race car driver, no? Specifically a sim racing driver. Nagka-kart racing din tayo kapag may oras. Pero yun talaga tayo nagsimula. So mahilig tayong magkarera and mag-drive. So mabalik tayo, marami tayong oras. In short, tayo ay pinalad sa ating nakaraang negosyo na nakapagpundar tayo ng ating private car. Yun nga si Ford EcoSport, and ating sariling bahay, and we were able to pay it in cash. So in short, wala tayong binabayarang utang or monthly amortization sa bahay or sa sasakyan. Kaya marami tayong oras and mahilig tayong mag-drive. So tinanong namin sarili namin, why not try the logistics business. So currently meron tayong business na sporting goods manufacturing. So nagma-manufacture tayo ng sarili nating boxing and MMA gloves and other equipment sa combat sports. May sarili tayong brand. Ayan. And although yun nga, marami pa rin tayong oras, kasi sa business na yun naman, ang takaw lang naman sa oras is yung kapag nagbi-build ka ng new model ng gloves. So yun yung makikipag-usap ka sa designers, makikipag-deal ka sa ating existing manufacturing partner sa China. Kapag nataas mo na lahat yon, sales is almost automatic naman. So nandyan tayo sa Shopee, Lazada, yun yung ating mga sales channel. So madali na yung yung mga packing and all, kasi almost automated naman na yan. So yun, nag-decide kami ni Mrs. na medyo related na business sa ating existing ones, and medyo pandemic proof, no? Kasi kahit sabihin mong ilang years na yung nakaraan, sariwa pa rin yung memorya niya, yung mga alaala ng pandemic sa atin at sa karamihan din, lalo na yun sa mga talagang naapektuhan ng lubusan. So bilang isang negosyante, syempre isipin mo yun na kailangan pandemic proof, kasi paano nga kung magkaroon ulit ng another pandemic. So isa sa mga na consider namin is yung logistics business, kasi kung mapapansin nyo, si logistics kahit nung pandemic is okay siya, dire-diretso siya, nag-boom siya together with the e-commerce industry. So partner talaga yan, hand in hand yan, dalawang yan. So yun nga, so meron na tayong e-commerce business dun sa ating sporting goods company. Yan, ito yung ating logistics business na pinangalanan naming Logixus. So Logixus is logistics plus Pegasus. Yun nga yung wing horse, mythical wing horse.
So nagre-represent siya ng ating brand values, which is fast, reliable, and yun yung gusto nating iparating sa ating mga clients. So nung nagsimula tayo na tinesting natin yung market, syempre before tayo mag-invest, so ginamit natin yung ating personal vehicle. Yun yung nasa episode 1, si 2016 Ford EcoSport Titanium. So doon tayo nagsimula, na-realize natin na maraming delivery apps, so sinubukan natin lahat. Si Lalamove, si Transportify, yan. And then meron din tayong mga nakukuhang mga private clients. In fact, kahapon may na-close tayong client habang nagpapa-car wash tayo. Ayan. So meron siyang cleaning chemical company na nangangailangan ng consistent delivery. Ayan. So ang unang pumansin sa ating app ay Lalamove. Mabilis yung process talaga nila. Hindi ako bayad ng Lalamove or ng Transportify. It's just the fact na si Transportify talaga, ay si Lalamove yung nauna sa atin. Yung na-realize natin na okay naman yung kitaan, chinek natin yung economics ng logistics business. Kahit kumuha tayo ng hulugang sasakyan, bumalik tayo sa sitwasyon na meron na tayo hinuhulugan, kaya pa rin, and meron pa ring window for profitability. So naisip namin ni Mrs. na kontakin yung aming talagang trusted Toyota agent from the start, na si Sir Ivan of Toyota Bacoor, and kumuha kami ng itong brand new 2025 Toyota Light Ace na panel van version. Ayun, so nakuha natin siya, na-approve tayo in less than a week. Ganun kagaling yung ating agent. So nandyan yung kanyang contact information somewhere. So feel free to reach out to him, Toyota Bacoor. So ito na, unit economics na tayo. Pag-usapan na natin yung mga numbers. 129,000 pesos yung kanyang down payment. Ngayon, ang kanyang monthly amortization or monthly na bayad every month, monthly nga eh. Ayan, is 14,217 pesos per month for 5 years, 60 months yan. Ngayon, bakit ko ba sinasabing magaling yung agent namin? Bukod sa lagi kaming approved, talagang never pa kami pumalya dyan, tapos nakakakuha pa kami ng discount kahit di naman kami cash. So nakakuha kami ng 19,000 pesos na discount sa down payment. So technically, nung pirmahan na, ang talagang down payment lang namin ay 110,000. Ngayon, kami ni Mrs., the way we see it, itong negosyo na to, itong sasakyan na to na kinuha namin, technically, ang aming investment lang ay yung down payment. Why? Because we see the monthly amortization is parang rent to own lang yan. Para lang kami nagre-renta nitong sasakyan. Talagang nag-iisang investment pa lang namin ay yung down payment. Kasi yung palang nilalabas namin, yung monthly is binabayaran ng negosyong ito. Hindi yan lumalabas sa aming other business or personal pockets, no? So ganun namin siya i-view. Ngayon, ang goal namin lagi is magkaroon ng return of investment, not return on investment. Magkaiba po yun. Sorry, medyo magiging technical tayo ng konti pagdating sa negosyo. Ang return of investment po ay ibig sabihin nabalik na sa amin yung investment, which is yung down payment na 110,000. Return on investment is ibig sabihin nakuha nyo na yung inyong in-invest, plus kumikita na kayo doon, meron na kayo nakukuha pa outside doon sa actual initial investment nyo. So yun yung kaibahan ng dalawa, so return of investment muna, para siyang ROI kung titignan mo maigi, pero isang letter lang yun nag-iba, iba na yung meaning niya. So focus namin ngayon is mabalik yung ating 110,000 within a year. Okay, so within a year po yan. Ay, hindi ko na swipe agad. Anyways, so 110,000 divided by 12 months. Ayan. So meron tayong 9,167. Sara na natin doon.
So kailangan nating mabalik yung ating initial investment na 110,000 sa loob ng 12 months. So ang babayaran natin, kailangan nating kitain ay 9,167 per month. Yan mga kaibigan. So ngayon yung ating monthly rent, yung ating tinuturing na monthly rent o parang boundary, no, dito sa Toyota Lightace, yun nga yung monthly amortization is 14,217. Alright guys, so nakakuha tayo ng ating unang booking. So papunta to ng Marikina to Parañaque, no. Ang dadalhin natin ay mga bubble wraps. Ayan. So tingnan natin kung makakapag double book tayo today. Ito ay technically regular booking, okay? And okay naman siya. Ayan, so from where we are right now, kung saan tayo nagsimula, siya ay 9.9 kilometers away yung pickup point. Ayan, so ayan, mabalik tayo guys. So ang ating kailangang ibalik, ang ating return on investment is every month is 9,167. Ang ating monthly amortization dito, parang technically boundary the way we see it, kami ni Mrs., is 14,217. Ayan. So wala tayong calculator mind, no. So meron tayong kulang-kulang 23,000, mahigit actually 23,000 per month. Ngayon alam nang natin every day for 20 days per month na tayo ay may delivery, kailangan nating mag-produce ng 1,170 pesos per day para magkaroon tayo, ma-meet natin yung ating return of investment at mabayaran natin yung monthly na hulog dito sa ating 2025 Toyota Lightace panel van. Ayan siya. So doable ba o hindi? Well, super doable, ano. To be perfectly honest with you guys, hindi laging on a daily basis, if you will view it on a daily basis, hindi laging malakas eh. Pero if you will aggregate it, malaking tulong yung nagawa mo, sir. Malaking tulong yung mga araw na malakas talaga tayo kasi nahahatak niya na-average niya yung ating income. So iyon siya. So 1,170 is perfectly and realistically doable para mabalik natin yung investment natin and mabayaran natin to. Ayan. Ngayon meron tayong baon, no? Nagsimula tayo magbaon kasi talagang bukod sa hindi naman tayo pinapansin ni Julie's joke lang, gumagastos pa tayo ng pagkain so nagbaon na lang tayo. Marami tayong snacks dyan sa ating snack compartment and meron na tayong baong lunch and dinner. Ayan, so talagang gas na lang talaga ang gastos natin. Yung toll fee naman and parking fee, nire-reimburse naman yan ng clients. Ayan, so yun na lang, diba? Yun na lang yung gastos, so napapababa na natin. We are sharing this para magkaroon kayo ng mas maraming information, no? Ma-consider nyo bago kayo pumasok, or kung nakapasok na kayo is mabago nyo yung discarte nyo kung sakali ma-improve nyo ba. Ayun. Yan, so na-load na lahat. Unang biyahe, Marikina to Parañaque. No double booking. In 600 meters, turn left on Fortune Avenue. Ayun guys, so nakuha na natin yung ating first booking na pick up na from Marikina going to Parañaque. Ayan, so punuan tayo. 600 kg naman kasi talaga yung inano nila, binok nila. So wala tayong double booking. Yun sana yung goal natin for today naman, aside from discussing yung ating economics, is try natin na almost lahat, or at least majority ng ating biyahe ay double booking para sulit and makita natin gaano kalaki yung difference sa income and sa fuel cost. Ayan, so kaya lang ito sa una pa lang, as you can see, punong-puno tayo. So okay lang yan.
Doon na tayo mag-double book from Marikina going back to Manila, ayan. Or Marikina, Quezon City, yung mga ganyan areas. Ayan. So, focus muna tayo sa daan. As always, so mahaba-habang biyahe. Ito ay 1 hour 37 minutes, 31 kilometers. Turn left on Fortune Avenue. So, yan, focus lang muna tayo since hindi naman natin kailangan out of focus sa paghahanap pa ng second booking eh. So, yun, kaya focus na lang tayo sa daan. Yeah. And guys, so na-drop off na natin yung mga ating packaging materials. Ayan. So, although company to, usually kasi pag company, hindi na sila bibigay ng tip since yun nga, sa accounting principles nila, yan, hindi na, kung ano lang talaga yung service. But this time, in fairness, nagbigay sila ng tip na 100 pesos. Di na masama. I mean, normally kung wala tayong baon, yun na yung pang lunch natin. So, malaking tulong. Well appreciated. Maraming salamat po. Ayan. And since tayo ay may baon, hanap tayo ng mapaparkan. Ayan guys, so nakakuha na tayo ng ating next booking finally. Time check, almost 1 p.m. Second booking natin, Muntinlupa to Caloocan South. So puntahan na natin and let's see if kaya pa nating mag double booking. Ayan. And guys, so na-pick up na natin yung pangalawang order natin. So from Muntinlupa to Caloocan South, ayan, mga tea ingredients and other stuff. Ayan, so nakatapat tayo ng kliyenteng nagmamadali, gusto ipa-prioritize pero naka-regular booking. And guys, so nandito tayo sa Skyway. Ayan. And makakarating tayo in less than 1 hour. Mas mabilis nga talaga pag dito ka dadaan. Ayan guys, so nandito na tayo sa may SM, dito sa may South Caloocan. And we're waiting for our client. And it turns out, so sabi sa instructions is mag Skyway. And binigay natin yung ating receipts, 300 plus, and they're arguing na 84 lang daw ang Skyway. 84 pesos for Skyway, man. I don't understand. And guys, so na-drop off na natin yung ating pangalawang booking. Ayan na nga. And yung sa nabanggit ko kanina, medyo nagkalituhan pa sa rate ng Skyway. Pinipilit po nila na ang L300 ay 84 pesos lang lagi sinisingil sa kanila from Muntinlupa to Caloocan South na purong Skyway. Yun nga, so ang punto naman natin, dinocument naman natin lahat and pinakita natin sa kanila na entrance pa lang ang bayad na natin ay 118 and yung pag-exit natin kanina naka 260 plus na. So paano naging 84? Ayun, so buti na lang nagdo-document tayo talaga. Hindi mahirap makipagtalo. Ayan. So ayun, next time talaga yung mga natututunan natin, next time kailangan i-make sure natin realistic yung goal at saka expectations ng clients. Ayan. Anyways, papunta na tayo sa Valenzuela naman. Meron tayong pipick uping 5 pirasong monitor, computer monitor papuntang Cainta. Ayan, 600 plus naman ito. And ito, may chance tayong mag double booking. Ayan. Hey guys, ayan, so nandito tayo sa SM City, Valenzuela. Nagpark tayo saglit, nakuha natin yung ating third booking, Valenzuela to Cainta, mga monitors and other peripherals, no.
aware din yung ating client na potentially maghihintay tayo for a second booking eh. Ayun, so that's what we did. And yun nga, so kakapark pa lang natin sa SM City Valenzuela. Nakahanap tayo ng Valenzuela to Binangonan. Ayan, so along the way, so syempre unahin pa rin naman natin yung una nating na pick up. So when it comes to the drop off. Ayan, so ayan, clear. Ayan na nga. So papunta na tayo ngayon dun sa ating pick up location. Turn right on 1.8 kilometers away. And then pagka pick up natin yan nung ating fourth booking technically, larga na tayo papunta kay Inta para i-drop off yung ating third booking naman. Ayan, so nakausap natin yung fourth booking, mga kitchen utensils lang naman daw, so kasha. But yun, may make sure natin na syempre safe yung parehas na cargo, parehas yung client eh. So yun. Ayan guys, so na pick up na natin yung ating fourth booking from Valenzuela to Binangonan, Rizal. Ayan, so binigyan nila tayo ng pantol doon. So sakto rin naman, and on the way tayo sa Cainta. Kaya sana mapabilis, makaiwas sana tayo sa maraming traffic. So unahin nating i-drop off syempre yung Valenzuela to Cainta na yung ating third booking. Yan guys, so na-drop off na natin yung sa Cainta, yung ating third booking. Time check 7:05. 7 tayo eksakto dumating dito, and ngayon lang natapos ngayon lang dumating yung mag-unload. And so next natin ay going to Binangonan. Try kong sumubo ng konting dinner ng mabilis, and then biyahe na tayo. Ayan. And guys, so nandito tayo sa malapit sa Santa Lucia Mall. Dito natin din-drop off yung sa Cainta. Ngayon, subo lang tayong konti, kain tayong konti, habang naghihintay ng potential na booking pasabay ng Binangonan or that area. If not, diretso na tayo after natin kumain. Ayan. Ayan guys, so tapos na tayo mag-dinner. Pa-U-turn na tayo para papunta na ang Binangonan, Rizal. Ayan, so habang nagdi-dinner tayo, wala tayong nahanap na kasabay, and ayaw naman natin matagal maghintay dahil gagabihin na tayo masyado. Ayan, so along the way na lang tayo maghahanap. Then make a U-turn on Ayan, Phillips Avenue. so if meron, good. If not, it's fine. Ayan, pero sana may mahanap din tayo pabalik at least. Ayan guys, so na-drop off na natin yung ating fourth delivery. Ang taas pala dito sa East Ridge. As you can see, ayan yung view niya. Doon natin dineliver sa Escalera Cafe. And look at the view, man. Madala dito si Macy's minsan. Pero super tarik lang ng daan pag pabinangonan. So dapat siguro dun sa kabilang way. Kung maintindihan si Waze ba dito tayo dinaan. Ayan. So pagpahingahin lang muna natin tong ating van. Talagang sobrang tarik ng pataas pag sa Ango nakadumaan. Ayan, so hintay-hintay tayong booking. Ayan guys, so time check 10:06, and nakakuha tayo ng ating pang-limang booking, and ito ay manggagaling sa Pasig to San Mateo. Ayan, so dalawang not sure kung dalawang drop off or dalawang pick up. Ayun, anyways, so ito na yung magiging final natin booking for today para makapahipahinga na rin tayo. Ayan, so ang mga isasakay daw ay mga mais. Ayan guys, so ayan na lahat ng mais. Well, depende sa dala. Kung may makikita pa tayong booking, why not? Ayan, so papunta na tayo na San Mateo para i-drop off to. Abutin tayo ng 1 oras at 10 minuto. Let's go. Ayan guys, so na-drop off na natin dito sa may technically Rodriguez Rizal, pero San Mateo lumalabas. Yung ating mga mais, yung ating 5th and final booking
Ayan. So, time check, 12:32. Tayo dapat nang gumarahe. Hello guys. So, ayan na. Tayo ay nakapagpagas na. Inabot ng 1,150. Saktong 1,150. Ayan. And ngayon, ayan, so kumita tayo ng 3,038 pesos. Labas na yan ang komisyon. Ayan. Wala na nag-tip sa atin ngayon except isa lang, 100 pesos. So nandyan na yung tip niyan. So 3,038, babawasan natin ang 1,150. Tayo ay may take home pay na 1,888. Kulang 1,900. Ayan, 12 pesos na lang ang kulang. So again, yung target natin everyday is 1,170 lang, no? So 19 minus 1,170. Ito na naman tayo. Ba't nyo ba kasi ako pinagko-compute? Ano yun? 19 minus 1,170. May calculator kasi tayo eh. Ito, 1,888 minus 1,170. Ayan, so may naiuwi pa tayong 718 pesos. So like I said, hindi to yung nag-iisang pinagkukunan natin. So may iba tayong sources. So mababayaran mo yung monthly mo, and naibabalik mo agad yung pinang down payment dito. Plus may 700 plus ka pa. Di na masama. Mabait na. Ayan. Anyways, so overall, kulang tayo ng isang hindi natin na-hit yung ating delivery target, yung bookings target natin na 6 deliveries. Kulang tayo isa, but na-exceed natin yung ating income target na 3,000 pesos. So sumobra pa siya ng 38 pesos. Ayan, salamat sa nag-tip. Ayan, so ngayon tayo pauwi na, and magpapahinga na tayo. Hindi ko alam kung anong plano, kung may lakad ba kami ni Mrs. bukas or wala. Kung hindi, babiyahe tayo. Pero papahinga muna tayo kasi anong oras na eh. Ngayon ay 12:45 na. So yun, kailangan muna nating magpahinga rin. So yan, ngayon alam nyo na kung magkano yung down payment, kung magkano yung monthly. Alam nyo na rin kung magkano yung kinikita natin araw-araw. Salamat sa pagsubaybay sa ating mga episodes. Ayan, so I definitely appreciate yung mga nagsusubscribe, mga nagla-like, and yung mga nagli-leave ng comment, sa mga nagpapakita ng concern, mga nagbibigay ng tips. Ayan, so ngayon naman nakaisang double booking lang tayo kasi ayoko rin yung pinaghihintay masyado yung client eh. At the end of the day, kung may maisasabay lang, why not? Ayun. So nakaisang double booking tayo today. But still, we hit our financial goals for today, our income goals today. So that is good. Ayan. So once again, this is your boy Rick Borromeo signing off. Yes, sir.